Sa page 211 po, page 211, Whiter Than Snow. Whiter than snow, sing. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, look down from thy throne in the skies and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, by thy crucified feet. By faith for my cleansing, I see the blood flow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Last stanza. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought thee, thou never sayest no. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Amen. Ngayon pong hapon, muli sa pagkikinig at pag-aaral po muli natin na salita ng ating Panginoong Kristo, muli po natin tawagan ng ating mga ngaral, si Brother Roger Hasco. Sa pong mabiyaya at pagpalang hapon po, muli sa lahat, mga kapatid, tayo po'y magsitayo at muli po natin buksan ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 5. Sa 2 Corinthians chapter 5, basahin po natin yung verse 17. Kung inyo na pong nakita po ang sinasabi sa English King James Version. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
Ito po yung pagpapatuloy ng ating naging pag-aaral kaninang umaga. So ito na po yung part 3 ng practical application of man's total depravity. Bago po tayo magsimula, tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming naman na nasa langit, kataas-taasan sa lahat, magpangyarihan sa lahat, aming Diyos, lahat po ng papuri, pasasalamat, pagsamba, karangalan ay para po sa inyo lamang. Hindi pa aming Diyos, ang aming pong dalangin sa inyo ngayong hapon ay samahan niyo po muli kami sa aming gagawing pag-aaral sa inyong mga salita. Nawa po ang inyong mensahe ay maging kalakasan sa aming espiritual, maging magamit po ito sa paglago ng aming mga espiritual na pamumuhay aming Diyos. Amin itong may apply sa aming mga sarili, practically aming Diyos na siyang maging gabay palagi at mag-remind sa amin kung ano ba ang inyong ginawa sa aming buhay nang kami ay inyong inalis sa aming dating kalalagayan. Aming Diyos, amin din pong inaalala na ang aming mga pagkukulang, aming mga kasalanan, patawarin niyo po kami at kami ay inyong palaging gabayan at tulungan upang aming mapagtagumpayan ang aming laman. Muli po aming Diyos, nawa po ay maging pagpapala sa bawat nakikinig, sa mga kapatiran, at sa lahat po ng tao na makakapakinig na inyong mensahe, nawa po ay maging pagpapala ito sa bawat isa. Samahan niyo po kami aming Diyos sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, siyang lumabay sa amin at magturo. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So mga kapatid, ito po yung pagpapatuloy ng ating mahalagang pag-aaral kaninang umaga. So kaninang umaga po ay nag-focus tayo doon sa nature ng unregenerated or natural man. So binigyan natin ng pansin yung nature o kalikasan ng isang tao. So gumamit tayo ng ilang mga examples para mas maunawaan natin yung sinasabi natin sa ating teksto kaninang umaga. Yung but the natural man receive not the things of the Spirit of God. So nakita natin yung limitations and boundaries ng isang natural man, unregenerated person. So yun yung ating naging teksto kaninang umaga, yung 1 Corinthians chapter 2 verse 14. So ngayon namang hapon, dito naman tayo sa kabilang side o kabaligtaran ng ating pinag-aralan kaninang umaga. Kung kanina ang ating pinag-focusan na yung unregenerated or unconverted na tao, yung sinasabing receive not the things of the Spirit of God. So yung regenerated naman or converted man naman ang ating siyang tatalakayin ngayong hapon. Kaninang umaga, yung unregenerated. So ngayon naman yung mga masasabi natin na born again. So kung sabi dyan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, yung ating text kaninang umaga, yung natural man ay receive not the things of the Spirit. So ang kabaligtaran nun, kung ikaw ay regenerated, so you receive now the things of the Spirit of God. So yun po yung kabaligtaran nun. So paano nangyari na marireceive na ng isang tao? Siyempre nga, na-regenerate, na born again, and then mauunawaan niya na yung mga things of the Spirit of God. So paano? So dahil nga nagkaroon na ng changes sa isang tao. So hindi na siya yung kagaya ng dati na yung kanyang old self, kumbaga, dahil binuhay na siya ng Espiritu ng Diyos, Spirit of God, Holy Spirit, weakened na regenerate na. So magkakaroon na ng changes, kumbaga. Yun yung reason. Yan, yung sabi nga sa ating teksto, kung ating babasahin ulit, therefore, if any man be in Christ, yung sabi sa ating text, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So kapag isang tao ay nasa Panginoong Hesus na, meaning ay nakaranas na ng regeneration nga, sabi dito sa text natin,
2 Corinthians chapter 5 verse 17, he is a new creature. Bagong creature na ano. Yung kanyang old nature na tinutukoy dito ay ano na yun, pass away na. Sabi dyan sa teksto, sa talata, old things pass away. So yung old self, wala na yung dating ikaw, kumbaga. Namatay na yun. Bago ka ng creature. Kung ikaw ay na-regenerate na. So meaning, wala na rin yung dati mong nature dapat. Na-born of the Spirit ka na nga eh. Behold, all things are become new. So, ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, we are talking about spiritual matter, mga kapatid. Hindi in the flesh. Hindi yung pag sinabi nating na born again ka, new creature ka na, ay physical yun. Hindi, ang tinutukoy dyan ay about spiritual. Kasi, again, yun yung binubuhay. Yung iyong spiritual, hindi yung iyong laman. So, we are talking about spiritual matter. Yan. The new creature is new all over. Dahil yan sa biyaya ng Diyos, kung bakit ka na-regenerate, pinahabagan ka lamang ng Diyos, at dahil yan sa kanyang biyaya. Kumbaga sabi nga natin, saved by grace. Kumbaga, grace, sabi dito, grace, though it is but in part, yet it is in every part. So, in every part of you. So, di ba sabi natin, dun sa ating mga nakaraang pag-aaral, lahat ng parte ng tao ay corrupted ng sin, nahawa ng kasalanan. So, ngayon, kung ikaw ay converted na, ikaw ay new creature na, so, syempre, all parts ng iyong pagkatao ay na rin, new. Kasi sabi natin, yung iyong will, heart, and mind ay corrupted yan ng sin. So, once na ikaw ay makaranas ng regeneration, converted ka na, you are a new creature. Hindi lang yung isang part ang nabago sa'yo, kundi yung buong ikaw, spiritually. So, ngayon kung ang isang tao ay new creature na, new creature all over, kapag ikaw ay nakaranas ng kapanganakang muli, hindi lamang yung puso, or yung bibig, or yung tenga, not just a new ear, or not just a new tongue, but a new man. Sabi dyan. Sabi sa ating teksto, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, new creature. Hindi sinabing meron ka ng new mind. Hindi lang yun. As in, all over nga, new creature ka na. All parts ay renewed. Kaya magkakaroon ka na ngayon ng sinasabi natin, kung noon bound ka sa iyong nature, sinful nature, so yung iyong pag-iisip, decision making, lahat yun ay depende sa iyong nature, sinful nature. Pero ngayon, all parts ay renewed na, new creature ka na, so magkakaroon ka na ng pagbabago, meron ka ng tinatawag na new dispositions, new principles, new aims, yan. All things are become new. So, iba na yung mga magiging priorities mo, kumbaga. Iba na yung decision making mo. Ngayon na ikaw ay isa ng new creature. Regenerated ka na talaga na believer. So, iba na, hindi na kagaya ng dati. Sabi nga, all things pass away. So, yun yung isang ma-observe sa isang regenerated person. New disposition, new principles, and new aims. Yan. In the new creature, there is a new understanding. Yan. The first thing, sabi dito, the first thing an artist draw in a portrait is the eye. So, kung ating mapapansin, mga kapatid, kapag nakakapanood kayo o nakakita na kayo ng actual, yung isang artist, kapag siya ay gumagawa ng portrait ng isang tao, ang una niyang idinodrawing, ang kanyang unang iginuguhit ay mata. Yun, laging mata, pansinin nyo yun, pagka nagpapagawa ng portrait, laging yung mata ang
unang iginuguhit ng isang artist. O bakit? Bakit yun, ano? Same din yun ang ginagawa ng banal na espiritu. Same din yun ang ginagawa ng Diyos sa isang taong kanyang iniligtas. When God newly draws us and make us new creatures, the first thing He draws in our souls is a new eye. Yun. So, ganun din sa isang tao. Yung kanyang mga mata ay nagkakaroon ng kaliwanagan, kumbaga. Yun ang unang nababago sa kanya. So, anong mangyayari kung magkakaroon ka ng panibagong mata, kumbaga, spiritual na mata na yan, new eye. The new creature is enlightened to see that which is never saw before. So, yung new creature na mayroon ng bagong mga mata, makikita niya na siya ay enlightened na makikita niya na yung mga hindi niya nakikita noon. Magkakaroon siya ng spiritual understanding dahil nakikita niya na nga yung mga bagay na hindi niya napapansin noon, ngayon, nakikita niya na. So, nagkaroon na siya ng spiritual eye, kumbaga, bagong, kung ikaw ay kinilos na ng Diyos, na regenerate ka na, bibigyan ka niya ng new eye. Yan. So, yun yung meron kang sinasabi natin, kumbaga, yung dating hindi mo napapansin, makikita mo na, akala mo maganda, yun pala hindi, yan. Tutuloy natin yan. So, meron ka ng bagong mga mata. So, ang ating first point ay, the new creature knows Christ after another manner. So, dahil binigyan ka na ng bagong paningin, iba na ngayon ang iyong pagkakakilala sa Panginoong Hesus. So, bakit? Dati ba hindi kilala? So, hindi po yun ang ibig nating sabihin. Kumbaga, sabi dito, an unconverted man by the light of common grace may believe Christ to be the Son of God. So, di ba nga, kahit pa yan unconverted na tao, kilala niyan si Jesus Christ. Kumbaga, meron siyang head knowledge na si Jesus Christ ay Diyos, siya ay tagapagligtas. Inaawit pa nga yan yung Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, gano'n. So, may knowledge. Alam niya, kilala niya. Pero, once na ikaw ay ma-regenerate na, magkakaroon ka na ng ibang pagkakilala sa Panginoong Hesus. So, paanong iba? So, magbigay pa tayo ng example ng mga example na ibang pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Merong mga tao na ang pagkakakilala sa Panginoong Hesus ay, ang birthday ay December 25. Meaning ay head knowledge, common knowledge. People may know Jesus, pero head knowledge lang. Wala, sa isip lang. Alam lang na siya ay Diyos. Diyos daw. Kasi nung bata, tinuruan, yan, Diyos yan. Yung nasa, yan, yung nakatayong yan, yung nasa cross na yan. So may knowledge, Jesus Christ daw ay Lord, si Jesus Christ daw ay Savior, But the new creature knows Christ after another manner. So, ibig sabihin, pero kung ikaw ay new creature na, magkakaroon ka na ng ibang pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Ngayon, yung dati, basta alam mo lang na siya ang Diyos. Ngayon, meron ka ng pagkakakilala sa Kanya, nakikita mo na siya. Kumbaga, siya na, you esteem Him above all. Kumbaga, ngayon as a new creature, you adore now Christ. Yan. Hindi lamang basta head knowledge na, kumbaga, may ginawa na sa iyo ang Diyos para magkaroon ka na ng pagkagusto talaga o pagkakakilala na tama sa Panginoong Hesus. So, iba na ngayon yung iyong tingin sa Panginoon dahil binago na ng Diyos ang iyong mga mata. So, meron ka ng spiritual eyes. So, iba na rin ang iyong understanding.
Tapos hindi lang, kumbaga hindi na ngayon lip service ang iyong ginagawa ng new creature. Kasi nga maraming tumatawag sa Panginoon na Lord, dahil Lord daw eh. Pero hindi naman talaga nagpapasakop sa Panginoon, kay Jesus Christ. So, ganun dati. Hindi ka nakakagaya dati noon na nung ikaw ay old self pa, na nakiki-Lord, Lord lang, Pero hindi naman si Jesus Christ ang talagang hindi ka nagpapailalim sa Kanya. So, yun yung kaibahan. Dati, sumisimba ka, umaattend ka, nakiki-awit ka, nakiki-Lord, Lord ka, pero head knowledge lang Pero once na ikaw ay ma-regenerate na, talaga, binigyan ka ng new creature ka na, tinatawag mo na siyang Lord ngayon dahil nagpapailalim ka na sa Kanya. Siya na talaga ang iyong Panginoon. Hindi kasi yan napapag-unawa ng napakaraming nagsasabing Kristiyano. Sinasabi ay nakiki-Lord, Lord nga, Lord, Lord, nagpe-pray pa, Lord, ganyan, Lord. Pero ang nangyayari, yung tinatawag nilang Lord, yun ang kanilang pinapasunod. Pinapasunod. Baka sa prayer, kung baka, Lord, ako'y nagpasting ng ganyan. So, dapat, ganito ang gusto ko. So, yun yung nagigets yun ba ibig sabihin? Yung Lord na kilala dati, ay, kumbaga, hindi talaga Panginoon eh. Kasi pag tinawag mong Lord, ano yan? Hari yan. So, dapat, papasakop ka dyan. So, yun na, magkakaroon ka na ng ganong kaunawaan. Makikita mo na siya as King talaga. Your Lord and Savior. So, hindi na basta lip service ang ginagawa mo. Sa bibig lang. Yan. Sabi dito ay, yan nga, nagpapasakop ka na, sumusunod ka na, sumusunod na sa mga utos ng Panginoon. Hindi nga kasi pwedeng tatawagin mong Lord, sasabihin mo, tinanggap mo na Lord and Savior, pero yung mga utos ng Lord at Savior mo, hindi mo naman sinusunod. Yung mga turo ng Lord and Savior mo, hindi mo naman pinapaniwalaan. Tulad ng Doctrines of Grace, yung tulip, tawag ng iba, Doctrines of Grace, ang nagturo niya ni Panginoong Jesus. So kung may magtanong kung saan ay sa ibang topic na yan, pero ang nagturo niyan, Panginoong Jesus mismo. Example, total depravity. Sino bang nagsabi nung no man can come to me except the fathers who, sa John. Ang nagsasalita doon, Panginoong Jesus. No man can come to me, meaning, walang kakayahan, walang ability, depraved. So, sino nagturo nun? Panginoong Jesus, yung tinatawag na Lord. Kung noon, hindi mo yan kayang paniwalaan, so ngayon naman, dahil new creature ka na, paniniwalaan mo na ngayon yung tinuturo ng Panginoong Jesus. Yung doctrines of grace. Hindi mo na sasabihin doktrina ng demonyo yan. Yung sinatawag mong Lord, sasabihin mo, ang turo ay sa demonyo. So para kang Pariseo, nung ang Panginoong Jesus ay nagpapalayas ng masamang espiritu, sabi gawa daw yun ng demonyo. So parang ganun ka. Pariseo ka, So what's the point, Ngayon ikaw ay new creature na, meron ka ng bagong pagtingin sa Panginoon. So that's the point, Iba na yung pagkakagusto mo sa kanyang mga turo, sa kanyang mga utos. So magagawa mo na siya ng maluwag. Kumbaga, kasi nakita mo na may bago ka ng mata, iba na yung pagkakakilala mo sa Panginoong Jesus. Hindi pala siya yung genie na pag umattend ka ng kinumpleto mo yung simbang gabi, may isa kang wish na makukuha. Hindi na ganoon. Iba na. Grabe, ginagawa mong genie. Magpapasting ka para makakuha ka ng something out from that. So, mali. Maling pagkakilala. Ngayon, new creature ka na, iba na ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Siya talaga ay Lord. Kaya nga Lord hari yan. So, susunod ka. Magpapasakop ka dyan.
Yan. Kasi nga, now, you esteem Him above all, you adore Him and all His teachings. Gusto mo na. So, yun yung una. The new creature knows Christ after another manner. So, kung dati, ganun ang pagkakakilala mo sa Kanya. Ngayon, dahil new creature ka na, meron ka ng new eye, nakikita mo na iba na yung pagkakakilala mo sa Kanya. So, tuloy natin, mga kapatid, dito sa pangalawa, second point. Ito, mas ano to, kumbaga ito ay mas applicable to sa iyong sarili. Sa sarili mo naman ang titingnan dito. Dito sa second point natin, the new creature knows himself better than he did. Second point. Ngayon, dahil new creature ka na, mas nakilala mo na ngayon yung iyong sarili. Bakit? Yun yung sinasabi natin na kaninang umaga, na malalaman mo yung nature ng tao, makikilala mo yung pinaka-limitation mo lang talaga bilang isang tao. Ano yung limitation mo, boundaries mo, bounded ka sa iyong nature, as a natural man. So dahil new creature ka na, makikita mo na ngayon yung sinasabi natin kaninang umaga, yung total depravity. Makikita mo na yun. So marirealize mo na, makikita mo sa sarili mo Una, nakita mo ang iba ng pagtingin mo sa Panginoong Jesus. Ngayon naman, dahil may bago ka ng pag-unawa, may bago ka ng mata, pag tiningnan mo ang sarili mo, makikilala mo ang sarili mo na totally depraved ka pala. Yan. So, kumbaga yung pagliliwanag na yun sa iyo, yung enlightenment na iyo, na ginawa sa iyo, may example natin yan sa kumbaga, ito na pag-usapan na namin ito. Basahin ko. When the sun shines into a room, it reveals all the dust and cobwebs in it. So, mga kapatid, iba talaga yung sikat ng araw. Kumbaga, ibang liwanag ang naibibigay nun. Kumbaga, parang ganun yun pagka ikaw ay nabigyan ng bagong mga mata. Magkakaroon ka ng ibang paningin. Magliliwanag ang iyong puso at isipan. Tutulad dito sa ating pinagtitipunan, ito napag-usapan na namin to, dito sa lugar na ito. So maliwanag naman, may mga ilaw, may mga LED lights, may fluorescent lights, may mga bombilya. So, sa ating paningin, kung titingnan natin yung sahig, itong mga furnitures, mga upuan, masasabi natin na malinis. Malinis. Malinis naman. Pero kapag sumikat na yung araw dito sa bintana, dito sa likod ko, sa mga bintana, sumisikat ang araw dyan may time na sumisikat ang araw dyan. Pagpasok ng liwanag mula doon sa araw, pagtingin mo ngayon dito sa mga surfaces, may makikita ka na ngayong mga dumi. So dati hindi mo nakikita yan kasi may liwanag naman. Pero nung ang araw na ang nagbigay ng liwanag, masasabi mo, madumi pala. May mga imperfection pala, may mga dust, may mga gabok, alikabok na hindi mo nakikita nung dati. Yan. Same yan kapag nagliwanag na sa ating mga puso nga, yung Espiritu ng Diyos, yung sabi dito, just so when the light of the Spirit shines into the heart. So anong mangyayari? This reveals the corruption which before lay hidden. So talagang hindi natin nakikita yan noon. Hindi natin nakikita yung ating kabulukan, kumbaga yung ating mga maling, mga karumihan. Yan. Sabi nga, it will show a man his own vileness and nothingness. So, once na pampaligaw ay new creature na, nabigyan ka na ng bagong mata, pangunawa, kung ang tingin mo dati sa iyong sarili ay napakalinis o napakabait, nakikita mo yung sarili mo, walang kapintasan,
Pero ngayon nagliwanag na ang iyong mga mata, kumbaga, iyong puso. Makikita mo na ngayon yung iyong vileness. So, kapag nagkaroon ka na talaga ng kaliwanagan sa iyong buhay, kumbaga, tapos gagamitin mo na yung iyong bagong mga mata. Kung akala mo na napakagaling mo, na napakabuti mo, nasimba ka naman kaya akala mo ay goods na yun, hindi mo makita yung karumihan mo. Sasabihin ko ay mabuti akong tao. Yan. O hindi kagaya ng iba. Kumbaga masasabi mo hindi ako katulad ng iba. Masasabi mo pa yun, napakagaling mo, napakabuti mo. Masasabi mo pa basta kami faithful. Yan ang tawag dyan ay piracy within us. Meaning nun, hindi mo makita yung iyong kawalang kabuluhan. Hindi mo naunawaan yung iyong depravity. Kasi wala ka pang bagong mata. Sabi natin, yan ang unang binabago ng Panginoon sa isang taong kanyang iniligtas. Tulad dun sa isang artist, pag nagdo-drawing, gumuguhit ng isang portrait, sa mata sinisimulan. Kasi nga may purpose. Para makita mo, may iba ang pagkakilala mo sa Panginoon, maiba din yung tingin mo sa sarili mo. Pero kung hindi mo nakikita yung vileness nga, yung kawalang kabuluhan, delikado ka. Baka wala ka pang bagong mga mata. So, ibig sabihin nun? Baka hindi ka pa nakakaranas talaga ng totoong regeneration. Kasi kung nakukuha mo pang magmalaki So, yan. So, sino ba nagsabi nun ng I am vile? Basahin natin yan sa Job, chapter 40. So, ito example natin ng taong nakita ang kanyang kawalang kabuluhan. Sa Job chapter 40. Yan. Sa verse number 4, dyan yung nabanggit. Sabi ni Job, yan. Job chapter 40 verse 4. Behold, I am vile. Sa Tagalog, narito, ako'y walang kabuluhan. So, ayan. Yan yung tanong natin, nakikita mo ba yung sarili na ganyan? Na ikaw ay walang kabuluhan? O tulad ka din ba ng Pariseo, ng Pharisee, na masyadong mayabang at mapagmalaki? So, sign yan ng isang unregenerated person. Tulad ka ba ng Pariseo? Tapos, magagawa mo pang manghamak nga ng iba. So, for ito, example, nasa Bible, Panginoong Hesus ang nagturo nito. Sa Luke chapter 18, example to, kung paano yung ugali ng isang unregenerated person. Hindi niya makita yung kanyang kabuluhan at kanyang kawalang kabuluhan. Yan. So, ganito ba tayo? Basahin natin. Luke chapter 18 sa verse 11. Sabi dito, the Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men, are extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. So yan, nangahamak pa siya ng iba. Nakita niyo yung ugali ng isang example ng unregenerated person. Hindi niyo makita yung kanyang vileness. Verse 12, ito pa, yung nagagawa niya. Napakagaling niya sa kanyang paningin. Verse 12, I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. So, nakikita niyo kanyang self-righteousness. So, ang tanong, ganito ka pa rin ba? Isang relihiyosong Pariseo? O dahil ikaw ay new creature na, nakaranas ka na ng regeneration, tulad ka na ba ni Job, nakita yung kanyang vileness. So si Paul, ganun din.
nakita din yung kanyang, kumbaga masasabi na, nakita niya rin yung kanyang walang kabuluhan. So, next example natin, si Paul. Si Paul ay dating Pharisee. Ang kanyang pangalan ay Saul of Tarsus, si Saul. So, yan siya dati. Pero nung siya ay na-regenerate na, bago siya maging apostol, yan ang tawag sa kanya, si Saul. Bago siya maging Paul the Apostle and tent maker. Ayun. So, dati siyang manghuhusig, si Saul. Bago siya maging Paul the Apostle and tent maker. Yan, So, kumbaga makikita natin dito, hindi ito kayang ipagmalaki ni Pablo yung kanyang sarili. Yan, Paul as an example. So, si Pablo during his time as a Pharisee, so, ang tingin niya sa kanyang sarili, pagdating sa law, tsaka tingin niya sa sarili niya mataas. Pagtingin niya sa kanyang sarili, pagdating sa kautusan sa law, siya ay blameless. Pakita natin yan. Ito nung si Paul ay unregenerated pa, unconverted pa, sa Philippians chapter 3. Yan, basahin natin para patunay, ganito ang example ng isang taong unregenerated, Tingin sa sarili ay, sabi nga natin, napakagaling. Philippians chapter 3, verse 6. Sabi dito, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Blameless si Paul pagdating sa law. Yun ang tingin niya. Blameless siya pagdating sa law. Pero dito sa Romans chapter 7, mga kapatid, di pa tayo dito. Romans chapter 7, dun sa verse 7 hanggang sa verse 25. Romans chapter 7, verse 7 hanggang 25. Kung atin yung babasahin at pagbubulay-bulayan, mababasa natin dito yung kumbaga personal experience ni Paul pagdating sa kanyang kumbaga naging conversion. Si Paul siya ay isang masasabi nating godly Jew under the law. Godly Jew siya under the law. So talagang tingin niya ay blameless pa nga, tingin niya sa sarili niya. So gamit ang kanyang sariling mga mata nung hindi pa siya unregenerated, gamit ang sarili niyang mata at pangunawa, nakikita niya ang kanyang sarili na walang kapintasan pagdating sa kautusan. Mga blameless nga, di ba? So yan, classic example ng isang unregenerated tao. Nasimba naman ako nagbabasa naman ako ng Bible matuwid ako. So self-righteousness pala pag gano'n, Yan. So kung titingnan muna natin pala yung kanyang naging conversion, babalikan natin to mga kapatid, itong Romans chapter 7. Punta muna tayo sa Acts chapter 9. Tingnan natin yung kanyang naging conversion. So ito, Acts chapter 9, dito. Dito yung siya nabulag. Nawala kanyang paningin. Acts chapter 9, sa verse 9, dito na agad tayo nung siya binulag ng Diyos. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. So binulag siya ng Panginoon. Kasi nung na-encounter niya ang Panginoon doon sa road of Damascus, so nabulag siya. So marahil nga dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay blameless, walang kapintasan, yan, binulag siya para bigyan ng bagong mga mata. Yun. Kasi tingin niya napakagaling niya So, sa tingin niyo, bakit siya binulag? Kung babasahin niyo yung sinasabi na sa Romans chapter 7, sa verses 7 hanggang 25, makikita niyo doon. Kasi ang tingin niya, yun nga, blameless siya. Perfect siya pagdating sa law. Kumbaga ligtas siya sa sarili niyang tingin. So, kaya binulag siya ng Panginoon, para bigyan siya ng panibagong mata.
Yan. So, nakita niya na ngayon yung kanyang total depravity. Yan. Kaya kung babalikan natin yung Romans chapter 7, mga kapatid, doon na ulit tayo sa Romans chapter 7. Doon sa verse 14. Yan, so nagkaroon na siya ng bagong mata, dito sa verse 14, naunawaan at nakita niya na ang law pala ay spiritual, hindi carnal. Basahin natin, Romans 7 chapter 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Nakita nyo kung pala uunawain natin ang law, dapat ay spiritual ka na. Kasi kung carnal ka, ay talagang, yun nga, ang makikita mo, yung pagsunod mo sa mga utos ng Diyos. Nakakasunod ako, ganyan, ganito. Pero dahil si Paul ay nabigyan na ng panibagong mga mata, kaunawaan, nalaman niya na ang law pala is spiritual. So tuloy natin ang basa sa verse 15. For that which I do, I allow not. For what I would not do, I not. But what I hate, that I do. Verse 17. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So yun nga, nakita na ni Paul, yung total depravity niya because of sin. So hindi pala siya blameless. Nung una, tingin niya wala siyang kapintasan, pero dahil nga nagkaroon na siya ng conversion, nakita niya na yung kanyang karumihan. So, lipat tayo sa chapter 8, sa verse, chapter 8, Romans chapter 8 sa verse 1. Verse 3 pala, mga kapatid. O verse 2 muna. Yan. Romans chapter 1, verse 2. Ang sabi, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. So, yan, malinaw dyan sa talata sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 nga, 8 verse 2. Malinaw dyan na meron siyang dating paningin o pagkaunawa sa law. Ayan, kasi nabanggit dyan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus. So, merong law of the Spirit of life. Tapos, meron din siya nabanggit na from the law of sin and death. So, yung dati, the law of the sin and death, dahil nga may bago ng mata si Paul, spiritual eyes, nakita niya na yung the law of the Spirit of life in Christ Jesus. So, una nakita niya nakilala niya na rin ang Panginoong Hesus. Sabi natin, pagka may bago ka ng mata, may iba yung pagkakakilala mo sa Panginoong Hesus. So, ayan, nakilala na ni Paul, the law of the Spirit of life, na kanino? In Christ Jesus. So, nandun pala ang life. Kasi yung dating law na kanyang sinusunod, sarili niyang kakayanan, sarili niyang gawa, yung pala ay law of sin and death. So, kumbaga, hindi nakakapagligtas kung doon ka maglalagak ng pananampalataya doon sa nagagawa mong pagsunod sa law. Hindi yun ang kailangan. Matala tayo sa verse 4, Romans chapter 8, verse 4. Sabi dito, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, kung ikaw pala new creature na, as a new creature, just like Paul, kung ikaw ay new creature, dapat we walk not after the flesh, but after the Spirit. Doon na. Kasi nga, new creature ka na.
Ngayon tanggal na yung, makita natin, natanggal na yung kayabangan ni Pablo, yung pagiging parasi niya, pariseo, natanggal na, nawala na. Nawala na yung old man. Si Pablo ay naging new creature na. So, kung dati ang tingin niya ay blameless, pagdating sa law, so ano na ngayon ang tingin ni Pablo sa kanyang sarili? After ng kanyang conversion, nagliwanag na yung kanyang paningin, meron na siyang new eye. So nakita niya, iba na yung pagkakakilala niya sa Panginoong Hesus. Tapos nakilala niya na rin ang kanyang sarili. Ano ba talaga siya? Wala pala siyang kabuluhan. So, ano na ngayon ang sinasabi ni Pablo? Kung dati sinasabi niya siya ay blameless, ano na ang declaration ngayon ni Pablo patungkol sa kanyang sarili? So, ito. Una, tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na chief sinner. Kung nakita niya, siya pala ay chief sinner. Saan natin mababasa yon? Sa 1 Timothy chapter 1. Dati ang kanyang mayabang siya . Sabi niya blameless. Blameless daw siya. Pero ngayon siya ay converted na, regenerated na. Iba na tingin niya sa sarili niya. So 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi dito, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." So, tingin niya na sa kanyang sarili, chief sinner pala siya. So, hindi na siya blameless. So, nabago. Sabi natin, nababago, Nakita niya na nga kasi yung kanyang kabulukan. Naunawaan niya na siya pala ay totally depraved. So, ano pang tingin ngayon ni Paul sa kanyang sarili? So alam naman natin, madaming, kumbaga sa mga Gentiles, madami siyang na-put up na mga churches sa kanyang mga missionary journey. So kung siya ay pariseo pa, kung may ugali pa siyang pariseo, so malamang magyayabang to Pero hindi, dahil siya ay newman na, ng declaration Paul sa kanyang sarili. Bilang isang apostol, ako ba ang number 1 na apostol? Ganun ba ang sinasabi niya? Mahina itong mga ibang apostol. Hindi, walang mga bunga. Ganun ba si Paul? Hindi. Dahil siya ay regenerated na, meron na siyang humbleness, Hindi niya nakikita yung kanyang, hindi siya nagmamayabang. Hindi siya nagmamalaki. So, sabi dito sa 1 Corinthians, sa chapter 15, ano bang tingin niya sa kanyang sarili bilang isang apostol? Bagamat tayo, kung may makagaya kay Paul sa panahon natin ngayon, sigurado babansagan yung taong yun na the greatest evangelizer, mga ganun. May title na agad yan. Pero dahil si Paul ay may self-abasement, siya ay marunong magpakumbaba, hindi siya, kasi nga nabago na siya hindi na siya parseo. Sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 15, sa verse 9, kung ating babasahin, ano ba siya bilang isang apostol? Sabi niya, "For I am the least of the apostles." So, least pala siya, that I'm not meet to be called an apostle. So, para sa kanya, hindi pala siya karapat-dapat na maging apostol pa. Because I persecuted the church of God. Yun. Hindi niya, bagamat ang daming lumabas nga na sabihin natin madami siyang churches na naiput up, pero para sa kanya hindi niya yun ipinagmalaki. Hindi niya kailangang alalahanin na, ako sa aking mga mga mission ko ganito na karami ang lumabas sa akin. So hindi. Kung ikaw ay new creature na, tulad ni Job, tulad ni Paul, dapat hindi ka magkakaroon ng self-exaltation, exaltation. Sabi dyan ni Paul, "For I am the least of the apostles." So tanggal na talaga yung yabang ni Paul, nakita natin. Wala na yung pagmamalaki na kung ano man yung kanyang accomplishment.
So, kapag naunawaan talaga ng isang tao yung tunay na kalalagayan niya, there is no reason talaga para magmayabang. Sabi kasi ni Paul dito sa Galatians chapter 6 verse 3, sabi natin na nagagawa natin ang paglilingkod dahil lamang yan sa Panginoon din. Siya naglalagay niyan sa atin. Yan, to will and to do His good pleasure. So, alalahanin natin yon. So, may karapatan ba tayong magmalaki kung galing pala yun lahat sa Diyos? Sabi dito ni Paul sa Galatians chapter 6 sa verse 3. Ito sabi ni Paul, "For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceive himself." So, kung ikaw naman pala, sinasabi mo na, ito'y dahil sa Panginoon, kaya ako nakakapaglingkod. So, walang reason para magmayabang ka. Yeah, for if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceive himself. So, baka hindi mo nakikita ang ano mo. Yung wala ka pang new eye. No. Kung nakita mo na sa iyong sarili, ang iyong vileness, you have nothing to boast, sabi nga. Sabi pa dito, saving knowledge works self-abasement. So, ang may tamang kaalaman o pagkaunawa, ang ginagawa niya sa isang tao ay ibinababa. Hindi nagiging mayabang. Tulad doon sa ating mga example, si Job at si Paul. Nakita ni Job, siya ay vile. Si Paul naman, nakita niya nung una, siya ay blameless. Pero nung sa Romans chapter 7, kung babasahin niyo yung verses 7 to 25, yung pagkakaunawa niya patungkol sa mga pinagagagawa niya ay mali pala. So, nagkaroon ng bagong new creature na si Paul. Ngayon, ang tingin niya na sa sarili niya, siya ay chief sinner, siya ay least of the apostle. Hindi siya pwede, sa tingin niya nga, ay hindi siya karapat-dapat na tawaging apostol. Nakita niyo yung pagiging tinatawag ng self-abasement. Ganun pagka regenerated talaga. Tanggal ang yabang. So ayan, so tayo ay nandito na mga kapatid sa pangatlo nating point. Nakita na natin sa first and second point yung difference na nangyayari sa isang tao kung talagang siya ay regenerated. Doon sa first point natin, the new creature knows Christ after another manner. Second naman ay the new creature knows himself better than he did before. So ngayon naman dito sa ating pangatlong point, a wicked man blinded with self-love admires himself. Yung ating third point. So, ulitin ko po, a wicked man blinded with self-love admires himself. So, yung ang unconverted, unregenerated pala na tao, dahil sa hindi siya new creature, siya ay nasa kanya pang old self, meaning ay, yun nga, hindi pa nakaranas ng kapanganak muli. So, makikitaan pala natin yan talaga ng self-exaltation, Kasi sabi dito, a wicked man blinded with self-love. So, meaning, nakikita niya yung kanyang ginagawa. So, anong nakikita niya doon sa kanyang nagagawa? He admires himself. Sabi pa dito, he is like Narcissus, who seeing his own reflection in the water, fell in love with him. So, sino ba yung si Narcissus? Si Narcissus, in Greek mythology, Narcissus was known for his beauty, which was noticed by all, regardless of gender. So, maganda palang si Narcissus. Ito yung Greek mythology. So, gagawin natin siya example. Kasi parang ganun yung taong unregenerated . Pag nakita niyo yung kanyang sarili sa salamin,
sabi nga natin, a wicked man blinded with self-love admires himself. So parang si Narcissus sa Greek mythology. Narcissus is sometimes called the god of vanity because he became obsessed with his reflection. The mental disorder narcissism is named after the Greek mythology o Greek myth of Narcissus. So ito yung third point natin, it's just kumbaga parang reminder to us. A wicked man blinded with self-love admires himself. Seeing his own reflection in the water, tulad ni Narcissus, nung kasi siya ay tumingin, napatingin siya sa tubig, nakita niyo yung kanyang reflection, na-in love siya sa kanyang sarili. So meaning ay yun nga sinasabi natin, self-love. So kapag ba tinitingnan natin ang ating mga sarili, anong nakikita natin? Yan. O nakikita ba natin ang ating mga ginagawang paglilingkod sa Diyos? At mga mabubuting gawa? Tapos ba ay nasasabi nating, talagang napakagaling ko. Kumbaga, parang sasabihin natin, I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Tapos sasabihin mo pa, di ako gaya noon. I thank thee that I am not as the other man o the other men. So, makikita mo nun, tumingin ka dun sa mga nagawa mo. Tapos nakakapagsabi ka pa ng mga ganung bagay, delikado ka. Sign niya na hindi ka pa nakakaranas ng regeneration. Para kang si Narcissus. Narcissus ang labas mo niya. Sarili mong, kumbaga nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. So, yun yung danger, mga kapatid. Kapag in-observe natin ang ating mga sarili, observe natin ating sarili, kung ganun ang magiging makikita natin sa ating sarili, ay delikado tayo, At kung mapapansin naman natin sa iba, hindi sa ibang tao, kumbaga sa ibang kapatiran, kumbaga yung sa identified as brothers and sister, tapos nakikitaan mo, hindi lang ikaw, pati yung iba napapansin na rin. So there is something wrong with you, with that person. Kasi sabi nga, saving knowledge works self-abasement. So, paulit-ulit nating sinasabi, pag naunawaan mo yung total depravity mo, wala kang kayabangan dapat na makikita sa iyo. Tapos lalo na pag kinokot mo pa yung sa Philippians, na sa Diyos, nang bubula lahat ng mabubuti mong gawa. So, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Yung papuri dapat sa Kanya. Hindi mo kailangang i-front yung sarili mo. So, anong sense? Para bang tulad dito, example lang. Kunwari ako na naman, ako na example. Siyempre, ayoko may example iba. Masamang example ito. Kunwari lang naman ako, nagpe-pray. Magse-selfie ako. Nagpe-pray ako pikit. Halatang ako yung nagpicture. Ano sasabihin nyo sa akin? So, hypocrite Ganun, example, yun yung self-love na sinasabi dito. So, delikado kung gagano ng ugali. Mga kapatid, nakakalungkot. Tsaka yung mahilig, yun nga sabi natin, darating yung panahon ng mga tao ay magiging maibigin sa sarili. End times, hindi pala exempted ang mga mananampalataya, Delikado. Yan, tulad nga nasabi na natin, yung example niyan, yung selfie, mahilig mag-selfie. So, it's a form of, idolatry, isa pang topic yan, another topic pa yan. So, hopefully ay ma-tackle din natin yan, So, may danger.
Unang-una, kasi nga hindi mo nakita yung iyong vileness, yung iyong kawalang kabuluhan. Yan. So, kung lahat ng mayroon ka ay nagmula sa Diyos, anong dapat mong ipagmalaki? Na parang may nagagawa ka sa sarili mong kakayahan mo, kung ganun ang dating. Anong kaibahan mo sa ibang tao? Eh, lahat naman depraved, totally depraved. Anong mayroon ka, tanong, na hindi galing sa Diyos? Kaya nga, kung lahat ay galing sa Diyos, anong karapatan mo na itaas ang sarili mo? Yan, mga kapatid. So, dapat tanggal ang yabang. Dapat kung ikaw ay tunay na regenerated na talaga, new creature, hindi mo makikita sa sarili mo yung kapalaluan, yung kayabangan. At matututo ka ng self-abasement. Again, sabi dito sa ating binasa, saving knowledge works self-abasement, not self-exaltation. Yun. So, sa ating pagtatapos, basahin ulit natin itong ating text, ating namnamin ang bawat salita. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya talaga, dapat wala na yung mga ganyang pag-uugali. Hindi na makikita yan sa'yo. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold, all things are become new. Tulad kay Paul, yung kanyang old self, old things, wala na yun sa kanya. Para sa kanya yun ay dung. Wala na yun. Walang silbi, walang kabuluhan. Siya ay natutong magpakababa. So, tanong ay, are you a new creature? Meron ka na bang new eye? Nakikita mo na ba ang iyong kawalang kabuluhan? So, that's the question, atin yang itanong sa ating mga sarili. At yan ay makakatulong ng malaki sa atin, mga kapatid. Pag ating naunawaan, ang ating total depravity, total inability, yung ating limitation, mga kapatid. Kung sasabihin natin na lahat yan ay sa Diyos, nagmula, ang Diyos ang ating itaas. Siya ang ating pasalamatan, siya ating purihin. Mga kapatid, may God bless the message in our hearts. Dito na po tayo nagtatapos. Tayo po ay lumuhod at tayo ay manalangin. Ang Diyos na banal, kataas-taas sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Kami naman na nasa langit. Maraming salamat sa inyong mensahe ngayong hapon sa amin. Tunay po na aming napag-unawa, aming Diyos. Kung gaano kami kawalang kabuluhan. Wala kaming kabuluhan. We are vile. Aming Diyos. Paring kayo lamang ang nagbigay ng saysay sa aming mga buhay. Kung kami ay nandirito, nakakapaglingkod, nakakagawa ng mabubuting bagay, nagiging nagpapakatapat, ito ay dahil lamang po sa inyong ibinigay sa amin. Palagi niyo po kaming paalalahanan, aming Diyos, na magpakababa. Palagi niyo po kaming tulungan, aming Diyos, na lingapin ang aming sarili upang kami ay hindi makagawa ng kasalanang pagmamalaki aming Diyos. Nalulungkot po kami ang Diyos kung ito ay aming matagpuan sa aming mga tinuturing na kapatid. Lalong nalulungkot kami aming Diyos kung ito po ay aming matagpuan sa aming mga sarili. Amin po itong pinag-aralan, ito yung mensahe sa amin, hindi upang ipakita na kami ay magagaling. At tinalakay po ito, pinag-aralan, yung mensahe, upang kami ay matutong alalahanin ng aming Diyos, ang aming mga kakayahan, ang aming limitation, upang kami ay ma-preserve sa aming
humbleness, self-abasement ng Diyos. Amin Diyos sa aming dalangin sa mga kapatiran sa Manggapo, dito sa church, sa San Pablo, mga kapatiran. Palagi niyo po kaming bigyan ng Diyos ng sound mind sa bawat bagay na aming magagawa, sa bawat paglilingkod na aming nagagawa. Palagi po namin maitaas ay kayo lamang. Palagi niyo po ipaalala sa amin ang aming kalalagayan, ang aming pagiging depraved. At kayo lamang po palagi ang nagbibigay ng kaibahan. Sa inyo po ito nagmula lahat, kami po ay walang dapat ipagmalaki. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa inyong naging mensahe. Nawa po ay naging pagpapala ito sa bawat kapatiran. Nawa ay may apply namin ito sa aming mga buhay. At nawa po ay ganun din ang mga tagapakinig, aming Diyos. Hindi po maraming salamat, aming Diyos. Kayo po nawa ang mapapulihan, kayo po ang maitaas, mapasalamatan sa lahat ng mga mabubuting bagay na ito na aming nagagawa, aming Diyos. Ang paglilingkod po nawa ay inyong tanggapin sa tulong po ng Banal na Espiritu, kami ay magpapatuloy sa inyong gabay, aming Diyos. Palagi niyo kami paalalahanan. Ito po ang aming dalangin, aming Diyos, sa kanal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat. God bless po.